Mga labi ng mag-live-in partner na nasawi sa pamamaril sa loob ng bus. Naiuwi na sa kani-kanilang pamilya. Ang detalye ihahatid live ni Russell Simorio. Russell? Chris, nakaburol na dito sa Barangay San Fermin sa Cauayan City, Isabela ang labi ng babaeng biktima ng pamamaril sa loob ng isang pampasaherong bus. Nagpahayag naman ng saloobin kanina ang anak ng biktima na pinaparatangang isa sa mga person of interest. Iniuwi na sa Tarlac ang mga labi ng lalaking biktima ng pamamaril sa loob ng pampasaherong bus sa Caranglan, Nueva Ecija. Kahit may separation agreement, mismong ang asawa ng babaeng biktima ang sumundo sa mga labi pauwi sa Cauayan City, Isabela. Ayon sa Caranglan Police, isa sa person of interest ang anak ng babaeng biktima. May hidwaan daw ang mag-ina. Nag-ugat umano ito sa pagsasampa ng kasong carnapping at robbery ng ina laban sa kanyang anak. Lahat naman po ng motibo doon sa mga biktima ay lahat ng anggulo ng motibo ay tinitingnan po natin. Yung sa anak, yung sa negosyo, yung sa pwede rin po kasi yung sa love triangle. Huli raw nilang nakausap ang biktima noong November 8 na dadalo sa hearing ng kaso. Wala akong ibang kaaway niya, kundi itong case na lang ito, yung kaso na lang ito na hinaharap niya ang alam kong dahilan kung bakit siya pinaslang ng ganito na wala siyang kalaban-laban. Nagsalita na ang kampo ng anak na idinadawit sa krimen. Iginit ng kampo nito na natapos na noong November 8 ang kaso at nagkapatawaran na silang mag-ina. As to my client being a person of interest considered person of interest by the police, that is a welcome development. Siyempre, ang mga pulis po ay mag-iimbestiga. Lahat ng possibilities po iimbestigahan. Ayon sa Caranglan Police, may mga pulis na idineploy sila sa Isabela para magsagawa ng malalimang investigasyon, maging sa Nueva Vizcaya kung saan sumakay ang dalawang gunman para sa posibleng pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga ito. Pinapa-enhance na ang viral na dashcam video para sila'y matukoy. Ayon sa pulisya, magsisilbing testigo sa krimen ang bus driver. Chris, ayon sa mga kapatid ng babaeng biktima, matutuloy naman sa mga susunod na araw ito nga isasagawang autopsy sa labi ng biktima. Ayon naman sa Caranglan Police, nag-interview na sila sa iba pang pasaherong sakay ng bus kung saan nangyari ang pamamaril at hindi rin nila ma-identify itong ang itsura o yung pagkakakilanlan ng mga gunman dahil bukod sa magkahiwalay sila ng upuan sa buong biyahe ay nagtakip din sila ng mukha gamit ang kurtina ng bus. 6 na basyo ng bala ng caliber 45 na baril ang na-recover ng mga pulis doon sa pinangyarihan ng insidente. Sa ngayon, wala pang pag-uusap ang pamilya ng biktima kung kailan siya ihahatid sa kanyang huling hantungan. At yan muna ang latest mula rito sa Cauayan City, Isabela. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio.